Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at tumatanggap ng SSS pensyon ngayong February 2026, mayroon akong napakahalagang balita na kailangan ninyong marinig ngayong araw na ito. Hindi ito basta-basta na update lang, kundi isang impormasyon na maaaring magdagdag ng libu-libong piso sa inyong bulanan na sweldo mula sa SSS. Alam ko po, marami sa inyo ang umaasa talaga sa pensyon na ito para sa gamot, pagkain, kuryente, tubig at iba pangunahing pangangailangan. Kaya naman kung may pagkakataon na tumaas ang inyong natatanggap, sino ba naman ang tatanggi, 'di ba? Ngayong February 2026, hindi lang basta regular pension payment ang inyong matatanggap. Mayroon pang kasama itong tinatawag na second tranche ng pension increase na inaprubahan ng SSS noong nakaraang taon. Ang ibig sabihin nito, bukod sa regular na halaga na nakasanayan ninyong matanggap kada buwan, may additional amount pa kayong makukuha na parte ng adjustments na ginawa ng gobyerno para sa ating mga senior citizens at retirees. Pero heto ang totoo, hindi lahat ng pensioners ay alam ito. Hindi lahat ay aware na may dagdag silang dapat na makuha. At ang mas nakakalungkot pa, hindi lahat ay alam kung paano i-claim o kung kailan darating ang pera. Kaya naman dito sa video na ito, tutulungan ko kayong maunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin ng second tranche increase. Magkano ang maaari ninyong matanggap, kailan ito darating at ano ang mga dapat ninyong gawin para masiguro na makukuha ninyo ang bawat sentimo na deserve ninyo. Simula pa noong 2020, maraming pagbabago ang nangyari sa SSS pension system lalo na pagkatapos ng pandemya. Alam naman natin lahat na ang inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin ay patuloy na tumataas taon-taon. Ang dating sapat na pensyon para sa isang buwan ngayon ay kulang na kulang na. Kaya naman, ang SS ay nag-announce ng pension increase na ibinigay ng paunti-unti o by tranches. Ang first tranche ay naibigay na noong nakaraang taon at ngayong February 2026. Ang second tranche na ay magsisimula ng ipamahagi. Pero tandaan natin, hindi automatic na lahat ng pensioners ay makakakuha ng same amount. Depende po ito sa inyong years of contribution sa average monthly salary credit ninyo noong kayo ay nag-contribute pa at kung anong year kayo nag-retire. Halimbawa, kung kayo ay nag-retire noong 2015 at ang inyong pension ay around 5,000 per month, posible na ang second tranche increase ninyo ay nasa pa 200 to pa 500 depende sa formula ng SSS. Kung sapa ng inyong pensyon ay mas mataas, sa ipap 10,000 ang increase ninyo ay maaring umabot din ng pa 500 to pa 1,000. Kaya importante talagang alamin kung saan kayo nabibilang sa listahan para alam ninyo kung magkano ang inaasahan. Ngayon alam ko na marami sa inyo ang nagtanong kailan ba talaga darating ang pera na ito. Ayon sa official schedule ng SS para sa February 2026, ang pension payout ay nagsimula na noong first week ng February para sa mga pensioners na naka-enroll sa UMID ATM card. Kung kayo ay tumatanggap ng inyong pension through ATM, ang sweldo ninyo kasama na ang second tranche increase ay dapat nandyan na sa inyong account by February 5 to 10, 2026. Pero kung kayo naman ay tumatanggap through check or other payment methods, ang schedule ninyo ay maaaring slightly must late, usually mga February 12 to 20. Mahalagang tandaan na ang SS ay sumusunod sa isang calendar-based schedule at kung may holiday or special non-working day, ang release ng pension ay maaaring ma-delay ng 1 to 2 days. Kaya ang advice ko sa inyo, huwag agad magpanik kung February 5 na at wala pa kayong natatanggap. Check ninyo muna ang inyong ATM balance by February 9 or 10. At kung talagang wala pa rin, tsaka kayo tumawag sa SSS hotline o pumunta sa nearest SSS branch para mag-follow up. Pero heto ang isa pang importante. May mga instances na ang increase ay hindi kasama kaagad sa February payout. Bakit? Kasi ang SSS ay nagre-recompute pa ng records ninyo, lalo na kung kayo ay bago lang nag-retire or may pending adjustments sa inyong account. Kung ito ang kaso, ang second tranche increase ninyo ay maaaring mabacklog at ibigay na lang ng retroactive or lump sa susunod na buwan, which is March or April 2026. Ang meaning ng retroactive ay babayaran nila kayo ng lahat ng dapat sana ninyong natanggap from the start ng implementation. So hindi kayo mawawalan ng pera. Pero syempre, ang hassle ay yung hintay.
Kaya ang recommendation ko talaga is mag-check kayo ngayong February at kung wala ang increase agad ninyong i-document at i-report sa SSS para mabilis ang aksyon. Ngayon, pag-usapan natin ang amounts. Ito ang pinaka-exciting part kasi ito ang parte kung saan makikita ninyo kung magkano talaga ang dagdag ninyo. Base sa data ng SSS at sa mga nauna nang nag-receive ng first tranche, ang average increase per pensioner ay umabot ng P400 to P800 per month. Kung ikukwenta natin ito sa buong taon, that's around P4,800 to P9,600 extra per year. Hindi ba malaking tulong na yan? Pero tandaan, ito ay average lang. May mga pensioners na ang increase ay mas mababa, mga PH2 to 300, at may mga nakakakuha naman ng higit 1,000, lalo na kung mataas ang contribution record nila dati. Kaya para malaman ninyo kung magkano exactly ang sa inyo, ang gagawin ninyo ay i-check ang inyong latest SSS pension slip o kaya ay mag-login sa SSS online portal using your account. Doon makikita ninyo ang breakdown ng inyong pension, kung magkano ang base amount, magkano ang adjustments, at kung may kasama ng second tranche increase. Kung hindi kayo marunong mag-online, pwede kayong humingi ng tulong sa inyong mga anak o apo o kaya ay pumunta mismo sa SSS branch at humingi ng printed pension statement. Libre lang ito at karapatan ninyo na malaman ang detalye ng inyong benefits. Mayon din akong napansin na issue na nangyayari sa iba nating kababayan. May mga pensioners na tumawag sa akin at nagsabi na ang kanilang pension noong January 2026 ay mas mababa kaysa sa December 2025. Bakit daw ganon? Ito ay dahil sa tinatawag na tax adjustments o kaya ay deductions na ginagawa ng SSS. Ang totoo kasi ang SSS pension ay subject din sa withholding tax kung ang annual pension ninyo ay lumalagpas sa threshold na itinakda ng BIR or Bureau of Internal Revenue. Pero, karamihan sa ating seniors, lalo na kung ang pension ay below 15,000 per month, ay exempted naman sa tax. Ang problema lang minsan ng SSS system ay nag-e-encode ng wrong information, kaya nagkaroon ng automatic deductions. Kaya nangyari ito sa inyo, kailangan ninyong mag-file ng request for adjustment sa SSS at ipakita ninyo ang proof na kayo ay exempted, like your birth certificate showing na kayo ay 60 years old and above. Kasi ang mga seniors ay may tax exemption benefits din according to the law. Usually, ang SSS ay nagre-refund nito within 30 to 60 days. So, huwag kayong mag-alala. Babalik din ang pera. Isa pang bagay na kailangan nating pag-usapan ay ang clawback or reduction ng pension. Ito ay nangyayari kung may instances na ang SSS ay nag-overpayment sa inyo. Meaning, binigyan kayo ng mas maraming pera kaysa sa dapat. Halimbawa, may error sa computation or double crediting ng increase. Kapag nangyari ito, ang SSS ay may karapatan na bawiin ang excess amount by deducting it from your future pension payments. Kaya kung napansin ninyo na biglang bumaba ang inyong pension without notice, baka ito ang dahilan. Ang advice ko, immediately contact SSS para malaman kung bakit may deduction at humingi ng detailed explanation. May karapatan din kayong humingi ng installment plan kung ang babawiin ay malaking halaga para hindi naman biglang malaki ang bawas sa inyong monthly budget. Ngayon, gusto ko ring banggitin ang tungkol sa mga survivors at dependents. Kung kayo ay widow or widower ng isang SSS pensioner o kayo ay dependent child or parent, meron din kayong karapatan sa death pension benefit. At ang magandang balita, ang second tranche increase ay applicable din sa inyo. Meaning, kung ang namatay na pensioner ay entitled sana sa increase, ang kanyang survivors ay makakakuha din ng proportional increase sa death pension. Ang rate ng death pension ay usually 50 to 100% ng pension ng namatay, depende sa dami ng qualified dependents. So kung halimbawa ang pension ng namatay ay E8,000 with a 500 increase, ang death pension na matatanggap ng widow ay maaaring umabot ng 4,000 to 8,000 with corresponding increase din. Pero kailangan ninyong mag-submit ng complete documents like death certificate, marriage certificate, at birth certificates ng mga dependent para ma-process ito. Pag-usapan din natin ang tungkol sa 13th month pension. Ito ay isa sa mga pinakahinihintay ng mga pensioners every year kasi ito ay extra na pera on top ng regular monthly pension.
Ang 13th month pension ay usually inilalabas ng SSS every December, pero minsan ay nahahati ito into two releases, one in May or June at isa naman sa December. Ngayong 2026, base sa previous years, ang 13th month pension ay maaaring may adjustment din dahil sa second TR increase. So kung dati ang 13th month ninyo ay equivalent sa 1-month pension, ngayong may increase na, mas malaki na rin ang makukuha ninyo. Halimbawa, kung ang regular pension ninyo ay $6,000 at tumaas ng pa 500, ang 13th month ninyo ay magiging pa 6,500. Kaya talagang nakakatulong ang mga adjustments na ito lalo na sa panahon ng holiday season o kapag may special occasion sa pamilya. Meron din akong tips para sa inyo kung paano ninyo ma-maximize ang inyong SSS pension at kung paano ninyong maiwasang mawalan ng benefits. Una, always keep your records updated. Kung nagbago ang inyong address, phone number, o kaya ay nagkaroon ng bagong dependents, i-update ninyo kaagad sa SSS para walang problema sa communication at sa payout. Pangalawa, kung kayo ay tumatanggap through ATM, siguraduhing active pa rin ang inyong card at hindi expired. May mga instances kasi na ang card ay expired na at hindi na ma-access ang pera. Kaya kailangan ninyong pumunta sa bank para mag-request ng replacement card. Pangatlo, kung kayo ay may option na mag-enroll sa SSS online portal, gawin ninyo ito. Malaking advantage kasi pwede ninyong i-monitor anytime ang inyong account. Makita ang history ng payments at mag-request ng documents without going to the branch. At lastly, huwag kayong mahihiyang magtanong. Kung may hindi kayo maintindihan o may doubt kayo sa computation, lumapit kayo sa SSS at magpaliwanag. Karapatan ninyo yan at trabaho nila na tulungan kayo. Sa mga gustong pumunta personally sa SS office para mag-follow up or mag-inquire, may tips din akong gusto ibahagi. Una, pumunta kayo ng maaga, ideally before 8 a.m. para makaiwas sa mahaba pila. Dalhin ninyo ang inyong UMID card or valid ID SSS number at kung maaari ay printed copy ng inyong latest pension slip para mas mabilis ang verification. Pangalawa, kung kayo ay senior citizen, may priority lane kayo. So huwag kayong mahihiyang sabihin na kayo ay senior para unahin kayo. Pangatlo, kung walang kumpanya or mahirap sa inyo ang biyahe, pwede naman kayong mag-authorize ng representative through a special power of attorney. Pero kailangan ito ay notarized para valid. At lastly, kung ang concern ninyo ay simple inquiries lang, try ninyo munang tumawag sa SSS Hotline 922-6446-255 o kaya ay mag-send ng email sa member.darelations.gov para hindi na kayo sayang sa oras at pamasahe. Ngayon, usapan din natin ang tungkol sa voluntary contributions at sa mga pensioners na gusto pang mag-work. May mga seniors kasi na kahit pensioner na ay may part-time work pa rin or small business. Ang tanong, pwede pa ba silang mag-contribute sa SSS para mas tumaas ang pension nila in the future? Ang sagot ay depende. Kung kayo ay already receiving pension, technically you cannot contribute anymore as a regular employee kasi ang pension benefit ay final na. Pero kung kayo ay self-employed or voluntary member at hindi pa kayo nag-claim ng pension, pwede pa kayong mag-contribute para tumaas ang inyong average monthly salary credit at makakuha ng mas mataas na pension once kayo mag-retire officially. Kaya kung kayo ay below 65 years old at may income pa, worth it na mag-continue ng contributions para sa higher pension in the future. Isa pang mahalagang topic ay ang SS loan programs for pensioners. Alam ba ninyo na kahit pensioner na kayo, may option pa rin kayong mag-loan sa SS? Ang SSS ay nag-o-offer ng pension loan program kung saan pwedeng humiram ang mga pensioners na nangangailangan ng emergency funds. Ang loan amount ay depende sa inyong monthly pension. Usually, 1 month's worth of pension ang pwedeng hiramin. Ang repayment naman ay through automatic deduction sa inyong monthly pension for a certain period, usually 24 months. Ang interest rate ay relatively low compared sa private lenders. Kaya kung may emergency talaga at kailangan ng pera, this is a safer option. Pero syempre, mag-isip muna kayo ng mabuti kung kaya ninyong magbayad kasi ang deduction ay monthly at babawasan ng inyong regular pension. May mga pensioners din nagtanong sa akin tungkol sa Medicare or PhilHealth benefits. Ang maganda kasi ang SS pensioners ay automatically covered din ng PhilHealth at ang premium contributions ay binabayaran na ng SS for you.
Kaya kung kayo ay may sakit o kailangan ng ospital, pwede ninyong gamitin ang PhilHealth benefits para mabawasan ang gastos. Kung hindi kayo familiar, ang PhilHealth ay tumutulong sa hospital bills, laboratory tests at iba pang medical services. Ang advice ko, always bring your PhilHealth ID or MDR or member data record whenever kayo magpapagamot para sure na maklaim ninyo ang benefits. Kung nawala ninyo ang ID, pwede kayong mag-request ng replacement sa nearest PhilHealth office. Ngayon, para sa mga may kapansanan or disability, may additional benefits din kayo. Ang SS ay may Disability Pension Program para sa mga members na naging permanently disabled dahil sa sakit or aksidente. Kung kayo ay pensioner na may disability, pwede ninyong i-apply for additional disability benefits on top of your regular pension. Pero kailangan ng medical certification at supporting documents. Ang amount ng disability pension ay depende sa level ng disability at sa contribution history ninyo. Kaya kung kayo ay qualified, huwag ninyong sayangin ang opportunity na ito kasi malaking tulong talaga lalo na kung may ongoing medical expenses kayo. Para sa mga pensioners na nasa abroad o kaya ay may anak na OFW, may option din na ang pension ay isend sa foreign bank account through SSS FlexiFund program o kaya ay through remittance centers. Ang process ay medyo kaunting paperwork, pero worth it kung mas convenient para sa inyo. Kailangan lang ninyong mag-coordinate with SSS at sa receiving bank or remittance center para ma-set up ang arrangement. Ang advantage nito ay hindi na kayo kailangan umuwi ng Pilipinas just to claim your pension lalo na kung kayo ay permanently residing abroad. At lastly, gusto kong i-remind sa inyong lahat na ang SS pension ay hindi taxable income for senior citizens. According to the law, ang seniors na 60 years old and above ay exempted from income tax on their retirement benefits. Kaya kung may nag-attempt man na maningil sa inyo ng tax o kaya ay may nakita kayong deductions na labeled as tax, report ninyo ito kaagad sa SSS kasi most likely ay error yan. Protektahan ninyo ang inyong karapatan at huwag kayong matakot magsalita. Mga kababayan, ang SSS pensyon ay lifeline natin bilang mga seniors. Ito ang bunga ng ating mga taon ng pagsisipag at pagtatrabaho. Kaya nararapat lang na malaman natin ang bawat detalye ng ating benefits para ma-maximize natin ito at walang mawawala sa atin. Ang February 2026 payout with second tranche increase ay isang malaking blessing. At sana ay nagamit ninyo ang information na ito para masiguro na nakuha ninyo ang lahat ng deserve ninyo. Huwag kalimutang mag-check ng inyong accounts, mag-follow up kung may kulang at laging magtanong kung may maintindihan. Ang SSS ay nandyan para sa atin at tayo naman ay may karapatan na makinabang sa ating benefits. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay nakatulong ang video na ito. Hanggang sa muli. Mag-ingat po tayong lahat, bless.